Magandang morning sa inyong lahat mga madam sir, mga boss. At i-re-vlog ko lang po itong property na ito. Na-i-vlog ko na po ito dati, pero i-re-vlog ko lang para ma-refresh o ma-update po ang property na ito. So ito pong property na ito ay meron pong sukat na 4.3 hectare. At ito po ay located po dito sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. At ito po ay mango farm. Meron din pong ito pong mango farm at Jimelina farm po ito. So mango farm po ito na meron pong 50 more or less po na puno ng mangga, at meron yatang mga 1,000 more or less na puno ng Jimelina. Ayan po. So ipapakita ko po sa inyo ito yung boundary po niya dito sa bandang west part po niya. So ito po yung boundary po niya. Yan po, diretso po yan. Gumanon, tas diretso po hanggang doon, tas gumanon na po siya. At ito po nga po ay nakaalong cemented road. Ayan po. Ito po yung way na papunta po sa National Highway. Mas malapit po dito, mga siguro wala mga 1 kilometro lang po, so mga 1.5 kilometro po siguro. So may bakod na po yung ibang part ng property, at maluwang yung kanyang frontage dito sa kanyang harap ay estimate ko na sa mga kulang-kulang 100 na metro yung kanyang frontage. At may power line na rin po dito, source of water po dito, may deep well. Meron na po nakabaon na tubo, pero lalagyan na lang po natin ng poso or anong pwede nating ilagay para makakuha po tayo ng tubig. At meron din po itong isang fish pond. So kinuha ko po ng video po itong property nito sa naka 6 by 9 by 16 yata ito tawag doon. 6 by 9, mga ganun. So para at least pag pinanood yung cellphone, hindi nyo na kailangang i-rotate yung inyong cellphone. So pasukin natin itong property na ito, at dito nga ipapakita ko sa inyo na meron na rin po siyang gate dito sa harap. Ayan. So ito po yung gate po niya. Ayan po. At ako po ay mismong, o kami yung team po namin ay nakadirect po mismo sa may-ari po na ito. Dahil ito nga po ay nabili po ng kliyente po namin, at ngayon po ay binibenta na po niya. So ito po yung gate. Nakalak nga lang po ngayon, pero dito muna ako dadaan pansamantala sa uwang na to. Ayan. So panoorin nyo po, at papasukin ko tong property na ito sa loob niya. So ayan, andito na po ako sa loob ng property. At tingnan nyo po, ang ganda ng mga puno ng mangga. Estimate ko na sa mga 20 years above po itong mga edad po ng mangga. Tapos itong banda rito, siguro mga nasa going to centennial na iba siguro po dyan. So fruit bearing po sila, at talagang namumunga na po. At may kita rin po sa mangga. Pero ito, di ko po matansya. O estimate na lang po natin. At yun nga po, si tatay dun sa kanyang 8 mangga, kumikita po siya dun ng mga 50 mahigit. So 50 na po ng mangga ito. Kaya yung kitaan ay maganda rin. Pero depende yan kung maganda yung aanihin, or depende po sa panahon din po yan. May time na kikita ka, meron din time na malulugi ka. So ganun po. So yun nga po sabi nila, ang sa mangga po ay parang sugal din po yan. Minsan swerte, minsan hindi daw. So ganun po. So ito yung mga mangga po niya. At ito yung mga puno ng Jimelina. Yan po yung mga puno ng Jimelina. Nasa mga 100 pieces po. 1,000 pieces more or less yung sinabi po sa amin. At ito po yung 50 more or less na puno ng mangga. At andun naman yung fish pond sa part na yun. May puno ng acacia, 2 dito. At tingnan niyo po, ang ganda ng tingnan. Yung mga damo po niya, ang gandang tingnan. At medyo mataas na konti, pero meron pong mga baka na kumakain po dyan. Para at least para ma-maintain po yung laki ng damo. At tingnan niyo po yung ibang mga ano po niya, oh. May mga ano na po, may mga ito, oh, may damo na may mga bulaklak. Ayan, may mga bulaklak po yung damo na yan. Ayan po. So parang may naglilinis yata. O parang may naglilinis. So tingnan natin yung ibang part para makita nyo po. Maganda itong property po na ito.
4.3 hectare po ito na ang presyo po niya is 260 per square meter po yung price ng property na to. Negotiable pa po yun. At kausapin na lang po natin yung mismong seller o nagbebenta sa property na ito para may negotiate nyo pa po yung price. Baka sakaling pagbigyan kayo sa ano po, sa tawad nyo. Ayan. So pasokin natin itong kanyang mango farm para makita nyo po yung loob. Medyo masukal po ngayon, pero mayroong naglilinis. Baka siguro inutusan ng may-ari na maglilinis dito. So ito po yung kanyang fish pan. Papakita ko sa inyo yung fish pan. Wala pong laman na tubig. Yun, wala na po siyang laman na tubig. Tapos ano pa yung andito. Meron din po ibang mga fruit bearing na nakatanim dito. May mga santol, may mga kaimito, mga ganun po yung mga nakatanim dito. So, asan na yung deep well nila? Ito yata yung deep well nila eh. Ito yung deep well yata nila. So, tignan natin yung deep well. Nasa detress yata yung didos yung kanyang tubo. So, kailangan natin maglagay pa ng ano po dyan. Pero, kung gusto pa mag ano po ng ibang deep well pa po, ay pwede naman po para sa ano nyo, mga panghugas, panglaba. Pero pwede na rin po yan. Lagyan na lang po natin ng ibang tubo pa po para makapag ano po tayo ng tubig. So may mga pinya pa dito, may mga pinya. Ayan. At may mga kawayan din. May mga kawayan. Ito na po yung mga puno ng santol sa part na yan. At dyan sa part po na yan, meron na rin pong bakod dyan eh. May bakod na po dyan. Kaso nga lang ay masukal na rin po yan. Nalibot ko na rin po dati po ito. Pero yung ibang part hindi rin po napunta kasi maluwang 4.3. Ito po yung mga puno ng santol. Ayan po puno ng santol. At may mga puno ng mangga pa dito. Ang laki ng mga puno ng santol oh. 1, 2, 3, 4, 5 yung puno ng santol. So hanggang pa po yan sa part na yan. Maluwang pa po ito. So tingnan natin kung saan tayo pa makakaabot. Ulitin ko po, 4.3 hectare. Buhay yung nakapangalan sa title, no extrajudicial, TCT electronic title na po ito. Malinis po yung kanyang titulo. At ito po ay kung hindi po siya tax updated, babayaran na lang po ni seller, pero baka 1 taon lang o 2 taon lang po siguro hindi po niya nabayaran. Or baka nakalimutan ko po tanungin kay seller kung bayad yung amilyar po niya. Pero naibenta po namin sa kanya to, nabili po niya nung 2020, mga 2023 yata po nun, 2022 o 2023, mga ganun po niya nabili ito sa amin. So binibenta na po niya ngayon at malinis na po yung kanyang titulo dahil sila seller po ang nag-transfer ng title po nito, hindi po kami. So dito may mga ano pa oh, may mga mahogany itong mga to na tumubo. Siguro ano po ito, tumubo lang po ito dahil sa mga ibon, yung mga ano po niya, yung buto nalalaglag na lang po dyan. So tignan niyo po yung mga mangga po niya. Ayan po. Yung iba po dito siguro nasa mga edad 40-50 na siguro itong mga to. Ayan po. Pero namumunga po yung mga yan. Sa ngayon po hindi lang po nila napa-sprayhan. Tignan ko kung saan ako makakaabot dito. Para at least makita po natin. Hanggang din pa po yan sa bandaron. Yan, sa bandaron pa po yan. May nabubugid po dati po dyan, pero hinayaan naman na po nila. Hindi naman na po nila tinatamnan ng palay. Kaya nabakante na po siya. Pero kung gusto nyong buhayin po yung palayan po nila, pwede naman po. Okay, so ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video. Andito naman po ako sa ibang part ng property.
So kung nakikita nyo po yung mga Jimelina po na o mahogany po na yan, ay kasama po sa property. So andyan po yung bakod. Ayan po. Nabakuran na po yung part na ito. Parang buong property na bakuran na, pero yung ibang part ay kailangan po yatang ayusin yung ibang bakod po niya. So kung nakikita nyo po, doon po ako nag-start mag-vlog kanina. Andun yung aking motor. At andyan po yung fish pan sa may akasya. At ito na po yung mga manggahan po niya. Yan po yung mga manggahan po niya. Tapos meron pa dito yung ano, puno ng ewan ko kung ano klaseng puno po yan. So naipakita ko po sa inyo yung kanyang manggahan. Yung nga po ang sabi po sa amin, nasa mga 50 more or less po na puno ng mangga. At meron din po itong mga nasa 1,000 pieces more or less po na puno naman po ng Jimelina. At may mga mangilan-ngilan po rin po na puno ng acacia, puno ng mahogany, at meron pong ako nakita kanina, 'di ba? Nung nakita niyo po yung puno ng santol, mga ilang piraso lang din po yun, siguro nasa mga 5. Pero di ba natin sure kung baka meron pa po sa ibang part. At meron pa rin pong mga puno ng kawayan. At ano pa po yung mga andon. Isang fish pan dito po. Pero yung sa may likod po kanina, merong fish pan po doon. Pero di ko po sure kung sahop po ng property. Dahil yun nga po sabi ko ay hindi po ito na i-relocate. Pero meron po itong planong pinakita po sa amin. So kung kayo po makakabili ng property nito, ang unang-unang gagawin po natin dito, kung sakaling kayo po makakabili, ay ipa-relocate po muna natin. Para malaman po natin yung boundaries ng property nito. Pero ito po ay titled property, malinis na po yung kanyang titulo, nakapangalan na po sa may-ari at no extra judicial po ito. So nakadirect po kami sa mismong may-ari ng property na po. Ayan, ulitin ko po, 4.3 hectare na ang presyo po niya ay 260 per square meter. Negotiable pa naman po yun. At sagot po ni seller yung capital gain at porsyento ng ahente. Ganun din po, si buyer naman po ang sasagutin po niya ay yung transfer of title, deed of sale, at yung direct clearance po nito. At kung sa amin nyo po ipapalakad yung kanyang transfer of title, syempre po babayaran po natin yung professional fee ng isang kasama po namin na taga lakad po namin ng title o nagtatransfer po ng title. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo punta itong property ito, mag-schedule lang po kayo. At yan po, sa mga bago pa lang sa aking channel, sa aking Facebook, please paki-follow po ako, pa-subscribe, pa-hit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property o mga parting pa po na property na ipapakita po namin sa inyo. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.